Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito. Ito ang sabi ng isang humihiyaw sa ilang. Ihanda ninyong daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Pinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit na makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Ayon lahi ng mga ulupong, sino nagbabala sa inyo upang tumaka sa parusang darating? Pakilala niyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi, at huwag niyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos na makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito, ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. At ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga, puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi niyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at hindi ako karapat dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ikalawang linggo na po tayo ng panahon ng Adbyento. At ang mga pagbasa natin, maririnig po natin ng mga propeta na nagpapahayag ng mga mensahe mula sa Panginoon. Sa Lumang Tipan, kay Baruch, kay Isaias, kay San Juan Bautista. At sa mga ipinahayag nila, nandun ang mga bagay na inaasam at hangad natin sa ating buhay. Ang kapayapaan, ang kasaganaan, ang tunay na pag-iral ng paghahari ng Diyos. Pero lahat ng ito na pangarap na nakikita natin ipinahayag kay Baruch habang tinutukoy niya Jerusalem, kung titingnan natin sa mundo natin ngayon ay kabaliktaran. Dahil alam natin kung anong kaguluhan sa gitnang silangan. Kaya nga po, ang mensahe ni San Juan Bautista na siyang tagapaghanda
ng daraanan ng Panginoon ang lagi nagpapaalala sa atin kung ano yung paraan para makatugon tayo sa panawagan na ito ng Panginoon. At ano po yun? Yun ang daan ng pagbabago, pagbabalik loob sa Diyos, pagpapatawad, paghihilom ng mga sugat, at hindi po yun madaling proseso. Kaya nga, ang panahon ng Adbyento ay isang pagkakataon para sa atin para kumilos na sa looban ng 4 na linggo na to sa araw-araw nating pagninilay, sa muli nating pagpasok sa panibagong taon ng pagninilay natin paano tayo lubos na paghaharian ng Diyos. Iyan yung pinagdadasalan natin. Ang mga propeta, gaya na naririnig natin sa lumang tipan, pinahahayag nila yung kalooban ng Diyos. At nandun na natutunghayan natin na sila'y tunay ng mga propeta dahil may katotohanan sa sinasabi nila. Pero hindi dahil tagapaghula sila sa darating. Kahit tayo man, kung tayo ay tunay na magninilay sa ating mga buhay at sa mga bagay-bagay, makikita natin yung mga pinapahayag na katotohanan ng mga propeta. Totoo naman talaga na kung hindi natin babaguhin ating sarili, kung hindi natin babaguhin yung ilan ng mga sitwasyon, yung mga pinahahayag na kahinatnan nito, hindi maaaring hindi mangyari. Meron nga pong kasabihan, di po ba? History repeats itself. Bakit? Ba't nauulit ang trahedya ng mga nakaraan? Because man does not learn from his mistakes. At alam natin yan. Yun nga lang, sa kabila ng alam natin yung mga yan, hindi tayo kumikilos kadalasan o natututo sa mga ito. Kaya nga po, napakahalaga na talagang magbago tayo at magsuri sa ating mga sarili. Ang mga salitang binitawan ni San Juan Bautista para sa mga Pariseo at mga Saduceo, kayo na lahi ng mga ulupong, sabihin natin, napaka mararahas na mga salita ni San Juan Bautista para sa mga Saduceo at Pariseo. Na kung ihahalin tulad natin na ating sarili sa mga makasalanan, pwede nating sabihin, sobra naman yun. Hindi naman siguro masasabi kong ganun ako o nandun ako sa ganung malalang sitwasyon. Pero ang katotohanan ng ano yung nagbunsod sa mga Saduceo at Pariseo na maging matigas sa kanilang pagiging makasalanan at manhid. Yung mga bahid po niyan, hindi malayo na nasa atin din. Gusto suriin natin, ano nga ba yung kasalanan ng mga Pariseo? Di ba sinasabi rito, magsisi kayo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Bakit? Huwag niyong ipangahas na kayo ay mga anak ni Abraham. Yung kasi yung pangahas po ng mga Pariseo eh. Mga anak kami ni Abraham, higit kami kaysa sa iba. Ano yung naging balakid para talagang tumuloy sa puso nila ang Panginoong Hesus? At sabihin nating balakid din para sa bawat isa sa atin. Ano po yung pagkukulang na yon ng mga Pariseo? Pride and selfishness. Yan yung dalawang katangian na dahilan kaya naging sawimpalad sila sa kabila ng katayuan nila sa buhay. Kayabangan at pagkamakasarili. At yun naman mga Saduceo, yung kanilang kamunduhan, their worldliness and denial
eternal life. Alam natin na hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay o buhay na walang hanggan. Kung kaya para sa kanilang lahat ng mga bagay dito lang sa mundo. At yung mga bagay na yan, pagtitingnan po natin, yung mga bahid niyan na sa atin. Sino nga ba sa atin na makatatanggi na hindi tayo natutukso na maging mayabang? Paano tayo mag-isip? Paano tayo magsalita? O paano tayo kumisan tumingin sa ating kapwa? Nang tingin natin ay mas mahusay o mas magaling o mas may katangian o dapat itangi tayo kaysa sa iba. O di kaya ay nandun lang isipin lamang natin lagi ay tayo yung magaling, tayo yung tama, tayo yung mas mahusay. O lamunin tayo ng mundo na iniisip lamang natin ay ano ba yung ipopost ko, ano ba i-upload ko, nakasunod ba ako sa uso, marami ba akong likes, marami ba akong mga followers. At bunga nun, makalimutan natin na meron palang buhay na walang hanggan. May katapusan pala lahat yung mga bagay na ito sa mundo. At di natin namamalayan yung laso na yan ng pagiging makamundo. Nilalamon tayo tapos yun din yung ipinapasa natin sa iba sa halip na pananampalataya. Kaya nga po, alalahanin natin na ngayong panahon ng Adbyento, bagamat ginugunita natin yung unang pagdating ng Panginoon, na masayang-masaya tayo kasi laging cute tingnan ng Panginoon sa Belen bilang isang sanggol na parabang napakaamo, napaka mapagmahal. Alalahanin natin na pinaghahandaan din talaga natin yung pangalawang pagdating ng Panginoon. At yun ang pagdating ng Panginoon, hindi naman bilang hindi na maamo, kundi bilang isang tagahusga, a judge. Dahil haharap tayo sa Panginoon pagdating ng buhay sa katapusan nito. At gaya ng pinahayag ni San Juan Bautista sa Ebanghelyo, kung dadating ang Panginoon sa panahon na ito, naghahanda tayo para sa Kapaskuhan. Saan kaya tayo ilalagay ng Panginoon? Lalagay kaya tayo na pipiliin na mga trigo na titipunin at ilalagay sa kanyang kamalig gaya ng sinabi ni San Juan Bautista? O titipunin tayo dahil tayo'y mga ipa o mga walang bunga at nandun ang mga dayami na susunugin na lang dahil walang silbi, walang nagawang mabuti, hindi naging larawan ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga po, patuloy nating suriin yung ating mga sarili. Patuloy tayong magnilay sa ating buhay. Ano nga ba yung mga bagay na pwede nating magawa? Pagtitingnan natin yung paligid natin ngayon, ang gulo-gulo. Hindi mo alam kung saan paroroon. May lumitaw na submarino ng mga Ruso dun sa dagat natin. Nandun yung mga inchik na pinagdidiskitahan, unti mo yung Coast Guard natin, tapos sasabihin, kaibigan daw natin. Tapos, nandun yung kaguluhan sa gitnang silangan. Tapos, nandun pa yung kaguluhan sa bagay, medyo tumahimik ngayon, yung sa gobyerno natin. Si Maris Racal naman yung pumalit, di ba? Yun naman yung mga naririnig natin ngayon.
Hindi ka naman po sinusundan. Kinukwento lang yan na Father, updated kayo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan na yan, di natin alam, ano ba talaga nangyayari? Sasabihin mo, ano ba magagawa ko dyan? Diba? Ano nga ba magagawa ko dyan? Malaki. Malaki po yung magagawa natin. At yung malaking magagawa natin, hindi kung kangi-kangino. Ang malaking magagawa natin, yung sarili natin. Yun ang napakalaking magagawa natin. Na sa sarili natin, talagang linisin natin ang mga puso sa kayabangan, sa kapalaluan, sa kasakiman, sa pagkamakasarili, sa pagkamakamundo. At nandun na sikapin natin na sa pakikitungo natin sa bawat isa na madama ang habag, ang kapayapaan, ang kagandahang loob na kailangan ng mundo na ito. Tayo man lang makabawas sa kalokohan na yan na nakikita natin sa paligid. Na sa halip na sabihin natin, magbago ka na, ang sabihin nyo nga sa katabi nyo, magbabago na ako. Yan, sabihin nyo nga, magbabago na ako. Sabi nga po nung isang makata, sabi niya, Christ could be born 1,000 times in Bethlehem. Si Kristo daw po, 1,000 beses pwedeng isilang sa Bethlehem. At hindi lang 1,000 beses. Ilang 1,000 beses na po? 2025 times. Pagkaraan ng unang Pasko na yon, Christ could be born 1,000 times in Bethlehem, but all in vain. Ang lahat ng iyon, 2,225 taon na nakalipas na beses, lahat ng iyon, walang saysay, walang halaga, until He is born in me. Until He is born in my heart. Hanggang sa siya ay tunay na sumilang at nandun na mabuhay, maging mukha tayo. Sabi nga po sa taon na ito na jubileo na diniklara ng Santo Papa, na tayo ay maging mga misyonero, mga nanlalakbay na naghahatid ng pag-asa. At nagdadala tayo ng pag-asa na yan kung pinamamalas at pinararamdam natin si Kristo sa ating sarili. Kubarin natin yung dating pagkatao na yan ng pagkamakasarili at makamundo, kayabangan, kapalaluan, at ilagay natin ang tunay na larawan ng bawat isa sa atin bilang mga binyagan, si Kristo, sa lahat ng ating iniisip, sinasabi, at lalong higit ginagawa sa ating buhay.